Welcome sa mga kwentong Pinoy Esoteric. Bago tayo magsimula, like and subscribe. At meron naman tayong panibagong kwento tungkol sa mga agimat at anting-anting. Also, kung gusto niyo mag-avail ng mga kilala at lehitimong konsagradong agimat at anting-anting, click our profile at hanapin lamang sa ating store sa Pinoy Esoteric sa mga iba't ibang platform ang ating mga items. Makakaasa kang lehitimo, konsagrado, ang agimat na para sa iyo. Simulan natin ang kwento. Makulimlim ang langit ng araw na iyon. Sa maliit na baryo ng San Miguel, may isang matandang antingero na halos walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Ang tawag lamang sa kanya ay si Mang Elias. Hindi siya ordinaryong albularyo. Sinasabi ng mga matatanda na kaya niyang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Kaya niyang makaramdam ng kulam bago pa ito magkaroon ng epekto. At kaya rin niyang magtaboy ng mga ligaw na espiritu gamit ang kanyang mga orasyon. Ngunit sa lahat ng kanyang mga pag-aari, may isang bagay lamang siyang hindi kailanman ipinakita sa iba. Isang maliit na medalyong yari sa tanso. At sa gitna nito ay may ukit ng birheng nakayuko. Hawak-hawak ang batang Jesus. Napapalibutan ito ng mga orasyon na tila ba tumatawag ng kabutihan. Tinatawag ang medalyong ito na medalyon ng Birhen. Ayon kay Mang Elias, hindi ito simpleng anting-anting. Hindi ito ginagamit para mangapi at hindi rin ito ginagamit para yumaman ng walang paghihirap. Ito ay ginagamit para magkaroon ng ibayong proteksyon, pangontra at depensa sa lahat ng klase ng kulam, barang, tangka at sumpa. Ginagamit nito para magkaroon ng gabay upang makapagdesisyon ng tama sa buhay, para magkaroon ng progreso at ibayo ring karangyaan sa buhay para makapaglingkod sa Panginoon. Ang medalyon ng Birhen ay inorasyonan, kinonsagra sa tamang paraan para ito ay magkaroon ng epekto kapag ito ay sinusuot na. Isang gabi habang naglalakad si Mang Elias sa gilid ng ilog, napansin niyang may isang batang umiiyak doon. Payat ito at marumi ang damit. Nanginginig sa lamig. Lumapit siya rito. "Iho, anong pangalan mo?" tanong ni Mang Elias. Napatingin na lamang ang bata sa kanya at pinunasan ng luha. "Ako po si Gabriel," sagot nito. "Nasaan ang iyong mga magulang?" tanong muli ng matanda. Yumuko ang bata. "Wala na po ang tatay ko. Ang nanay ko naman po ay may sakit." Tahimik na pinagmasdan ni Mang Elias ang batang ito habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang noo ng bata. Merong nakita si Mang Elias. Mga anino, mga matang nagmamasid, mga itim na usok na tila nakabalot sa katawan ng bata. Napapuntong hininga na lamang siya. "Hindi simpleng kamalasan ang bumabalot sa iyo, iho." Nagulat naman si Gabriel. "Ano po ang ibig niyo sabihin?" May inilabas si Mang Elias mula sa loob ng kanyang damit. Isang maliit na medalyon. Agad itong kumislap ng mahawakan ng bata pagkaabot dito. Nanlaki ang mata ni Mang Elias. "Hindi maaari," bulong niya. "Ano po ito?" tanong ni Gabriel. Ngumiti ang matanda at ang sinabi niya ay ito lamang. "Ito ang medalyon ng Birhen. Isa itong anting-anting na nagbibigay ng proteksyon, pangontra at prosperidad sa buhay. Pero pinipili lamang nito ang taong mabuti ang kapusuan." Mariing tinanggap ni Gabriel ang medalyon ng Birhen. Nagpasalamat ito kay Mang Elias. At higit sa lahat, nagkaroon siya ng isang kaibigan na magtuturo sa kanya ng lihim na karunungan. Ibinigay ni Mang Elias ang medalyon ng Birhen sa ibang tao ng mga panahon. Pero sa taon lamang na to na natili kay Gabriel ang medalyon ng Birhen.
Lumipas ang mga taon, lumaki si Gabriel na isang matalino, mapursige at masipag na tao. Hindi man siya mayaman, ngunit hindi rin siya nawawalan ng pag-asa at grasya mula sa Diyos. Kapag may problema siya, lagi niyang hawak ang medalyon at sinasambit ang orasyon na ibinigay ni Mang Elias sa kanya. Sa tuwing nalilito siya sa buhay, parang may bulong siyang naririnig. Tahimik, mapayapa, banayad, ngunit malinaw. Magpatuloy ka. Yun ang lagi niyang naririnig. At sa tuwing susundin niya ang tinig na iyon, palagi may mabuting nangyayari. Lumipas pa ang mga ilang taon na nakapagpatayo siya ng maliit na tindahan. Lumakas ang katawan ng kanyang ina at nakapag-ipon siya. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin siyang mag-aral para rin makapagtapos. Naging maayos ang kanilang buhay, ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang tagumpay. Sa kabilang baryo ay may isang lalaking nagngangalang Armando. Mayaman ito, maimpluwensya. Isang taong binigyan ng grasya ng mundo, pati na rin siguro ng Diyos, pero hindi ginamit kahit kailan sa kabutihan. Kilala siya sa pagiging mainggitin at ayaw niyang nakikitang umaangat si Gabriel. Isang gabi, ipinatawag niya ang isang matandang babae. Nakayuko ito, mahaba ang buhok at itim ang kanyang suot. Lola Iska, sabi ni Armando. Ano ang kailangan mo? Tanong ng matanda. Gusto kong mawala si Gabriel. Gusto kong magkaroon siya ng paghihirap sa buhay. Sa totoo lang, dapat ako lang ang magtagumpay sa baryong ito. Tumawa ng mahina si Lola Iska. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali ang pahirapan ng isang taong mabuti. Babayaran kita, sabi ni Armando. Umiling na lamang ang matanda. Hindi pera ang problema, Armando, kundi ang suot niyang proteksyon. Hindi mo ba alam na si Gabriel ay may kaibigang isang albularyo? Malakas ang enerhiya ng taong ito. At kung maaari, baka pa bumalik ang sumpang ibibigay na gusto mo na ibigay rin sa kanya. Diba? Napakunot ang noo ni Armando. Anong proteksyon? At paano mo naman nalaman na meron akong ipapagawang sumpa para sa iyo? Tumingin na lamang si Lola Iska sa malayo. Isang banal na medalyon ang naisuot ni Gabriel. Matagal ko na itong nakikita noon pa lamang. Hindi ko ito gustong labanan. Pero kung ikaw ang may gugustuhin isakripisyo, bueno, pwede natin niya mapag-usapan. Nang gabing iyon, nagsimula ang unang pagsubok. Habang natutulog si Gabriel ay nakaramdam siya ng sobrang lamig. Parang may humihinga sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nanigas siya. May isang babae sa sulok ng kanyang kwarto. Mahaba ang buhok, baluktot ang leeg, at nakangiti. Unti-unti itong lumapit. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Hindi makagalaw si Gabriel. Parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses. Hanggang sa biglang uminit ang medalyon ng birhen na kanyang tangan-tangan sa dibdib. At mayroon siyang tinig na narinig. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, ngunit malinaw. Huwag kang matakot. Napahawak siya sa medalyon at bigla niyang naalala ang itinuro ni Mang Elias.
Pinikit niya ang kanyang mga mata at binigkas. Liwanag ng langit, banal na pag-ibig. Anumang dilim ang lumapit, sa awa mo ay mapatid. Akdo, akdodum. Medalyon ng Birhen, kasihan ako. Biglang kumislap ang medalyon. Napasigaw ang babae, umusok ang kanyang katawan, at unti-unti siyang naglaho. Naupo si Gabriel sa kama habang humahabol ng hininga. Ngunit alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Meron ba akong nakaaway? Ginagawa ko lang naman ang tama para sa buhay ko. At higit sa lahat, wala naman ako sigurong inapakan na tao. Lumipas ang gabing iyon at kinabukasan ay pinuntahan ni Gabriel si Mang Elias. Pagkakita pa lamang ng matanda sa kanya, agad itong napabuntong hininga. Nagsimula na pala, sabi niya. Ano po ang nagsimula? Tanong naman ni Gabriel. May nagpapadala sa iyo ng barang. Sa totoo lang, kulam din ito. Wala ka bang napansin nung gabing iyon? Kasi pakiramdam na pakiramdam ko, meron kang tanong na ikaw lang ang makakasagot. Nanlamig si Gabriel. Barang? Kulam? Teka lang, hindi lamang isa? Kundi marami pa siguro. Pero, espiritu ang nakita ko kagabi. Natigilan si Gabriel. Pagkatapos ng mga bagay-bagay na yan, ay malamang mas iigting pa ang ipapadala sa iyo. Ang kulam ay barang, at ang barang ay maaaring kulam din. Depende sa sitwasyon. Ang nakita mo ay isang projection lamang, espiritu. Pero mayroong nagtanim nito, maaaring isang malaimpyernong mga nilalang na maaari rin sigurong makaapekto sa iyo. Mang Elias, baka pwede namang matulungan niyo ako. Aniya. Ang tunay mong kalaban ay hindi ang mangkukulam, kundi ang taong puno ng inggit. At kilala mo rin ito. Napakunot ang noo ni Gabriel. Iniisip niya kung sino ba talaga ang nalapastangan ba niya o di kaya naman ay nasaktan. Pero ang naaalala niya, merong isang tao na lagi naiinggit sa kanyang tagumpay. Bata pa lamang sila. Ang taong ito ay lagi na lamang kinukutsa ang kanyang buhay, ang kanyang pagiging mahirap at ang kanyang pagiging salat sa kayamanan. At ang naisip niya, si Armando? Lumipas ang mga araw. Parami ng parami ang mga kakaibang pangyayari. May mga aninong sumusunod kay Gabriel. May mga matang nakasilip sa bintana tuwing gabi. May mga ibong itim na paikot-ikot sa kanyang bahay. Ang mga langaw, tila laging nagkakaroon ng pestahan dun lamang sa harapan ng bahay nila. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, biglang humangin ng malakas. Namatay ang ilaw sa buong daan. At mula sa likuran niya, may narinig siyang tawa. Mabagal at nakakatindig balahibo. Huminto siya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya tatlong nilalang, puro itim, mahaba ang kuko, pulang-pula ang mga mata. Unti-unti silang lumalapit at nanginginig. Umaangil papunta kay Gabriel. Si Gabriel naman ay hindi makatakbo. Kaya naman hinawakan niya ang medalyon ng Birhen. At buong tapang na sinabi, hindi ako natatakot sa inyo. Tumawa lamang isang nilalang. Tao ka lamang. Umihip ang malamig na hangin. Ngunit itinaas ni Gabriel ang medalyon at sumigaw.
Liwanag na walang hanggan, pawiin ang dilim, basagin ang sumpa. Iligtas mo ako. Sit, misit, sanctum, tisit. Bilang ng liwanag, ang medalyon ni Gabriel. Umilaw ito sa mga nilalang at nagsimulang masunog ang kanilang mga katawan. Isa-isa silang naging abo at tuluyang naglaho. Mula sa malayo, may isang matandang babae ang nakamasid. Si Lola Iska. Nanlalaki na lamang ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Paano ang isang taong itong nagagawa ang mga gantong orasyon? At ang medalyon na yan, bakit tila parang mas makapangyarihan to sa mga orasyon ng dilim? Bigla siyang napaluhod dahil sa likod ni Gabriel may nakita siyang anyo, isang babaeng nakaputi na tila isang birheng may hawak-hawak na bata. Maliwanag ito at napapalibutan ng liwanag. Napaluha si Lola Iska. Dahan-dahan siyang yumuko at nagsabing, "Ako ang talo." Mahina niyang sinabi ito. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Gabriel. Pagbukas ni Gabriel ng pinto ay agad siyang lumuhod. "Patawarin mo ako, iho." Umiiyak siyang nagsabi. Nagulat si Gabriel. Ha? Bakit niyo po ako pinuntahan at bakit naman po kayo humihingi ng tawad?" "Pinairal ko ang kasakiman." Napabuntong hininga na lamang si Gabriel dahil dito niya napagtanto na ang taong nasa harapan niya ang isa sa mga nagbibigay ng kulam, mga barang at espiritu papunta sa kanya. Ngumiti na lamang siya at nagsabing, "Pinapatawad ko kayo." Nanlaki ang mata ni Lola Iska. "Bakit?" Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang medalyon ng Birhen. "Dahil hindi ako tinuruan nito na gumanti. Ang itinuro sa akin ng medalyon at ni Mang Elias ay ang magmahal at magpatawad." Lumipas ang maraming taon. Naging matagumpay si Gabriel. Lumago ang kanyang negosyo. Marami siyang natulungan at higit sa lahat, nakapagtapos siya bilang isang doktor. Ngunit hindi niya kahit kailan kinalimutan ang itinuro ni Mang Elias. Si Mang Elias naman ay tinutulungan ni Gabriel sa kanyang mga pisikal na pangangailangan. Ito na rin ang parang tumatayong anak ni Mang Elias. Habang si Gabriel naman, pagkatapos ng mga trabaho at ayusin ang mga negosyo, ay tumutulong sa kanyang mga kabaryo sa kanilang mga kasakitan at higit sa lahat sa mga espiritual na pangangailangan. Simula noon ay mas naging maunlad ang baryo ni Gabriel. Mas naging kilala rin si Gabriel hindi lang sa pagiging doktor, kundi isang manggagamot sa espiritual na paraan. Marami rin siyang tinulungan pagdating sa mga kulam, barang at mga sumpa. Higit sa lahat, marami ring lumalapit sa kanya sa mga sakit na espiritual ang pangangailangan. Tandaan natin na mula sa kwentong ito, ang anting-anting at agimat ay pawang mga gamit lamang na may mga orasyon. Pero ang kabutihan ng puso, magandang intensyon at pananalig sa Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga ito. At dyan po nagtatapos ang ating kwento dito sa Pinoy Esoteric. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung nais ninyo ang mga lehitimo, konsagrado, agimat at anting-anting na kagaya na nasa kwento natin, makukuha nyo po ito sa ating mga platform dito sa Pinoy Esoteric. Hanapin nyo lamang po ang pangalang Pinoy Esoteric at makikita nyo po doon ang lahat ng mga agimat at anting-anting na lehitimo, konsagrado para sa iyo. Ito po si Master J. See you again sa susunod nating kwento
dito sa Pinoy Esoteric.